Hi guys, ako po si Mac Macho at sa video na ito, tatalakayin po natin ang 4 na road lane markings na kailangan mong malaman at matutunan para maging safe ang iyong biyahe. Yan po ang solid center white lines, double yellow line, mixed center line, at broken white lines. At magbibigay din po ako ng additional na bonus tips na base po sa experience ko sa South Road. Solid white center line. Ito po ay ginagamit na panghati ng multiple lanes na kalsada. Halimbawa, 2 lane to opposing lane at 2 banda sa'yo. Simple lang po ang rules dyan. Pag mabagal ka, doon ka sa outermost lane. Pag mabilis ka o mag-overtake ka, doon ka sa inner lane. Madalas, dito po sa South Road, mayroong mga overloaded na mga cargo trucks. Mababagal sila magpatakbo. Kaya gumagapang sila lalo na sa mga paahon o pababa. O kaya naman mayroong mababagal na tricycle na inuuko pa yung inner lane. Ngayon, legal ba o pwede bang lumampas sa linya na yan para mag-overtake? Oo naman. Pero siguraduhin mo munang walang kasalubong na sasakyan. Pero hindi ito in-encourage kasi hindi mo kailangan lumampas sa linya na yan para lang mag-overtake. Kasi meron namang inner lane o passing lane para doon. Meron lang talaga mga lane huggers, so wala kang choice kundi mag-overtake sa kanan o sa kaliwa. Ang solid center white lines, parang sustento lang yan sa anak mo, sa ex mong nag-asawa na ng iba. Di mo kailangan magbigay, pero kung gusto mo magpadala ka, no problem. Okay? Double yellow line. Madalas po itong nakikita sa malalalim na kurba ng kalsada, lalo na kung 2 lanes lang. Pinaka-pangkaraniwan itong nakikita sa mga tulay, kasi yung mga tulay 2 lanes lang yan o sa mga accident prone area. Napakasimple lang ng rules dyan. Wag na wag kang lalampas dyan. Illegal yan. Parang yung siksing kapitbahay mo lang yan na mabait sa'yo. Yung bang nasa abroad yung asawa. Wag tol, wag. May kaso ka dyan pag nahuli ka. Mix center line. Ito po yung mga yellow line na tuloy-tuloy o continuous. Meron siyang katabi broken na puting linya. Ibig sabihin po nito ay yung isang side lang ng kalsada ang pwede mag-overtake. Simple lang po ang rules dyan. Kung banda sa'yo ang broken lines, ikaw ang may pribilehiyo mag-overtake. Illegal po na mag-overtake kung banda sa'yo yung tuloy-tuloy na linya o yung dilaw na tuloy-tuloy na linya. Pag magkaroon ng aksidente, ikaw ang liable sa lahat ng mga damages. Kapag kaliwa ang kurbadang paparating, pwede ka mag-overtake. Basta ba't wala kang kasalubong ng sasakyan. At kung pakanan ka naman, hindi ka pwede mag-overtake. Ganun lang. Broken white lines. Ito po ay ginagamit na panghati ng mga
two-lane roads. Pwede ka mag-overtake dyan. Basta ba wala kang kasalubong at hindi ka nasa kurbadang pakanan o paparating sa kurbadang pakanan. Proceed with caution. Ika nga. Parang alak lang yan. Drink responsibly. Una, huwag mong kakalimutang mag-busena o gamitin ng passing light bago mag-overtake. Kumbaga, ipaalam mo muna kung uutot ka bago ka umutot para di sila mabigla. Sabihin mo, "Please excuse me, my good sir." It smelled like a shit. Pangalawa, mag-ingat kayo sa mga bus at kolorom na puting van. Kasi kahit bawal mag-overtake, lulusot pa din yan. Tingin ka muna sa kaliwang side mirror, tingin muna sa kanan bago ka mag-overtake. Kasi siguradong paparating na sila, promise. O kung mag-overtake sila at kasalubong mo sila at kinain nila yung lane mo, gumilid ka kaagad at huwag mo nang ipaglaban ang right of way mo. Kasi sila ang hari ng South Road. Magbigay galang ka sa Panginoon ng kalsada. Pangatlo, ito po yung pinaka-importante, kaya makinig po kayo ng maigi. Marami pong railroad crossing sa South Road. Yan po yung dating release ng PNR. Diyan po galing yung pangalan ng paborito mong ulam na Bicol Express. Kagaya nitong release na to, karamihan sa mga release na yan ay di na ginagamit, pero may mga plano ng buksan from Manila to Sorsogon in the future, pero plano pa lang yon. Ang bukas lang ngayon ay ang interprovincial commuter ng San Pablo to Lucena at ang Bicol commuter ng Camarines Sur na galing ng Sipukot to Naga. At may plano na rin idugtong yung Naga to Legazpi, so from Sipokot to Naga to Legazpi. Bubuksan po yan sa Pasko, ngayon pong December na 2023. So baka bigla kayong mabulaga, biglang may trend. Kasi nasanay po tayo ng maraming taon, simula pa ng 2012 at saka 2014 na walang mga release. So mag-research ka muna bago ka bumiyahe kasi baka biglang may mga linyang nagbukas. Okay? May biyahe man ng tren o wala, mag-ingat pa din po tayo dyan. Ituring mo yan na isang napakalaking speed bumps ang mga release na yan. Pag yan di mo napansin at mabilis ang takbo mo, magiging aeroplano yung motor mo dyan. Para kang si Kokay nyan. Saan ka punta? To the moon. Road trip. Release. Lumipad. Brum. Pinagagawa ko sa sarili ko. Wala ding ligtas ang kotse dyan, so mag-iingat. May mga sign naman, kaso lang yung iba maliliit, yung iba naman luma na, kaya di masyadong makita. Kaya pay attention, be mindful of that, okay? Always be mindful. Pang-apat, madalas sa South Road, lalo na sa bandang Quezon Province, right up to Tabaco, pag may makita kang 4 lanes na kalsada at bumabaybay ka sa outer lane o mag-o-overtake ka sa kanan,
asahan mong di forever na 4 lanes yun. Kaya ihanda mo ang sarili mo kasi lahat yun na ay may dead end at bigla-bigla yun na babalik sa 2 lanes. Kaya po mag-ingat. Minsan may 2 kilometers na outer lane, minsan 200 meters lang tapos na agad. So be mindful kasi talagang lalaga pa ka dun sa dead end. Be mindful of that. Itatak mo sa kukote mo na walang forever. Ang 5, tungkol po ito sa mga auxiliary lights. At dahil sa gusto kong maging YouTuber, kailangan ko ng drama sa mga content ko para mas maging interesting. Sorry sa mga adventure bikers, kayo yung napili ko. Kaya sa huling tip na ito, kayo ang pulutan nito. Wag na wag po natin gagayahin ang mga naka-adventure bike na sa sobrang insecure na di na nagpapatay ng 4 nilang auxiliary lights, minsan pa 6. Kala mo kung sino. Di pa nakontento na malaki yung motor niya, kailangan pa ipaalam sa iba na meron siyang 10 ilaw. Yung bang pag nakasalubong mo sa gabi o kahit umaga, para kang kukunin ni Lord, silaw na silaw ka. Wala silang pake sa'yo. Kahit nangaling tapat nakabukas lahat ng 50 ilaw. Ano yan, nakukulangan ka pa sa araw? Madilim ba, pre? So, nagdidilig ka rin ba pag umuulan? 미션 실패. Pwede pa kung gagamitin mo lang ang auxiliary lights mo sa umaga as a pseudo passing light. Kasi mas effective itong passing light. Kasi mas kita ka ng overtaken mo, pero dapat pitik-pitik lang yun, seconds lang. Hindi yung ibababad mo tapos papatayin mo pag nakauwi ka na. Tandaan, ayon po sa LTO, legal lang po ang auxiliary lights na gamitin sa madidilim na bahagi ng kalsada. At kung may makasalubong ka, kailangan mo itong patayin. Kasi silaw na silaw ang kasalubong mo at halos wala na silang makita. Pwede silang maaksidente. So, be mindful and be empathetic. Okay? Yun lang po muna guys. Sana may natutunan po kayo dito. Ginawa ko po itong video na to kasi marami po akong tropa na gusto ding mag long ride to Bicol, pero wala pa silang experience. Umuwi po kasi ako ng Bicol tuwing holidays, about 2 to 4 times a year. Ay bonus tips lang ito kasi part ito ng mga ilalabas ko na video explainer na kung saan isi-share ko po sa inyo ang lahat, as in lahat ng mga valuable knowledge na natutunan ko sa 9 na beses so far na biyahe ko sa South Road. Tatalakayin ko po doon kung paano ba ihanda ang iyong motor para sa biyahe, yung mga tools na kailangan mong dalhin, saan ba magandang mag-rest stop at mag picture, saan ba yung mga magagandang shortcut, yung mabibilis, ano ba ang mga kailangan at di mo pwedeng gawin patungkol sa safety. Anong oras ba magandang umalis sa Manila, hapon, umaga o gabi?
at marami pa pong iba. Sana po suportahan nyo itong channel na ito kasi road safety po ang madalas na tatalakayin ko dito. Medyo bulol pa po ako kasi first time kong mag voice over, kaya kita nyo naman. Bluetooth headset lang din ang gamit ko na microphone at sa cellphone lang po ako nag-i-edit, pero mag-i-improve din po yan. 64 subs pa lang po ang meron ako. So sana at the end of this year na 2023 maabot po natin ng 1k subs para maka-afford po ako ng proper na video production equipments. So like, comment, and subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang mga video uploads. Libre lang po yan, may kasama pa po yung turotot. Ayun, ride safe at maraming salamat po sa suporta at enjoy the rest of the video. Thank you.
64 subs pa lang po ako. Ano ba? 64 subs pa lang. Wala.